Welcome to Clicknomics Podcast! Alright, ayan, very excited ako dito sa podcast namin, no? Kasama ko si Jay and si Arnel and si Coach Jay, no? And syempre ako, Angelo Supremo. So, tonight, makakausap natin yung isa sa mga top affiliates ng Clicknomics, no? Again, si Jay and si Arnel. Yes. So, ayan, first question. Ito iunahin ko na si Jay. Jay, paano ka pwede ka ba magkwento about dun sa background mo and paano ka pala napasok sa affiliate marketing? Ayan, so coach, So by the way, this is Jay, and regarding dun coach sa question nyo, konting background lang for myself, no. So ako kasi during that time, so hindi naman yung tinapos ko sa school ay hindi naman hindi techie or something na sa internet, mga ganon. So hindi, malayo. So sasabihin ko na kung ano yung tinapos ko, no. Tapos ako ng criminology. Pero bakit hindi ako pulis ngayon? Ayun, so ang reason ko, ayoko mamatay ng maaga. Hindi, joke lang. Ayun. Puro baril kasi yun eh. So dahil sa hirap ng buhay. So yun, natapos ko nga siya as a working student, pero hindi ko talaga na-push as a policeman. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng side hustle for me. Kasi para makatulong ako sa family ko. So, yun. So, napakahirap ng buhay namin during that time. So, kailangan kong i-sacrifice kahit nakagraduate ako. Kailangan kong i-sacrifice yung degree ko para makahanap ng trabaho. At syempre, yung sinatawag natin na hanapin ko yung future ko. So, yun. So for me, I was 27 years old na ako nag-graduate. Kaya nga dahil medyo mahaba. Kasi working student ako eh. So ang hirap i-sustain yung needs ko. And also nag-aaral ako. And at the same time, tumutulong ako sa family ko. And pinasok ko, ang dami ko napasok na trabaho. First, naging sa LBC ako. So, di ba, ang hirap nun sa LBC. Tapos, naging promodizer ako sa mall. At the same time, sa Jollibee, napasok ko rin yung Jollibee. So, crew. So, marami. So, dun ko napatunayan yung sarili ko na during the time na naghahanap ako ng future ko. Parang ang hirap. Sabi ko, bakit ang iba yumayaman, ang bilis lang. So nagkaroon ako ng curiosity, bakit ganito yung parang ang unfair ng buhay, sabi ko sa sarili ko. Ngayon during that time nakita ko sa internet, sa Facebook regarding sa affiliate marketing. So nagkaroon ako ng curiosity doon sa affiliate marketing. Kung ano bang klaseng affiliate marketing na yan? So, syempre bago sa akin. So, doon ka nakikita, ang dami ding yumayaman, nakukuha nila yung mga pangarap nila sa buhay, nasusustain nila yung needs nila. At the same time, meron silang quality time and financially freedom. So, sabi ko, na-inspire ako doon. Nagkaroon ako ng curiosity, paano kaya ito nangyayari? Doon ko inalam. At doon nagkaroon ako ng knowledge na, ito pala. Ito pala yung affiliate marketing. So, sa tunog para sa iba ay parang pangit. No, sabi nga daw nila ay pyramid daw yan. So, pero hindi pala ganun. Dapat kailangan mong malaman kung ano ang root, kung ano yung nilalaman ng affiliate marketing. Yes, yun yung yes. Nagbigay ng curiosity sa akin para alamin yung ganung bagay. At the same time, napasok ko nga siya. So, pumasok ako sa hindi ko na mention yung company, isang company na nagbigay sa akin ng trainings talaga na ganito pala yung gagawin ko. And doon ko na point view na ang skills ko, how to talk. No? So, yun. Doon ko din nalaman kung paano mag-encourage ng tao in the close deal especially. Nice. So, doon ko, at the same time, nakuha ko yung first million ko sa affiliate marketing. So, for me, until now, pa rin sa akin. Kumbaga, priority ko pa rin, affiliate marketing. So, I'm going to encourage everyone na kung
kung gusto nyong malaman kung ano yung affiliate marketing, alamin nyo kung ano yung route at the same time kung ano yung gusto nyong mangyari. No? Yes. So, makukuha nyo yung first million, madali na rin the second one. Pero Agree. syempre, at the same time, yung first, kailangan mong alamin kung ano at kung ano yung gusto mong mangyari sa'yo. Yeah. So, yun, coach. Ayos, ganda. Thank you, Jay, no, sa pag-share mo ng story mo and paano ka pala napasok sa affiliate marketing. Sige, ngayon, si Arnel naman yung i-ask natin, no? Yun. So, Arnel, kwento ka naman about sa sarili mo, ano yung background mo, and paano ka nakapasok sa affiliate marketing? Okay. Ang name ko is Arnel de Guzman. Usually, they call me Nel. Kaya, Nel de Guzman. Ang background ko dati, actually, ECE graduate ako. So, BS in Electronics and Communications Engineering, kung familiar kayo. Wow. Kaya lang, sadly, hindi tayo board passer. So, isa yun sa mga, yung parang failure din sa buhay. So, lahat naman tayo may pinagdaanan, tama? Pero hindi naging hadlang yun para maghanap ako ng ibang way kung paano ako uunlad. Kasi sa aming magkakapatid, 5 kami. So, pangalawa ako. Ako lang nakatapos. Baga ako lang talaga yung nag-push. So, kamukha nung sabi ni partner Jay, nag-ano din ako, working student. Alam niyo yung mga nagdi-DJ sa mga club? Nag-i-spin. Yun, marunong ako nun. Yung nagbi-beat match ng mga songs. Yes, disc jockey. Marunong po ako. Parang DJ ba yan? Yes, no? DJ. So, sadly, 2003, gumraduate ako as engineer. Kaya lang, 1 year nag-apply ako ng work na naranasan ko yung, ang hirap pala ng new graduate ka, kasi hindi ka board passer. Alam mo yun, hindi ka matanggap sa trabaho. Until nagsawa na ako mag-apply. Kaya parang feeling ko, parang sayang naman yung yung engineering course ko, 5 years pa naman. Tapos hindi ko siya magagamit. Then that time, nag-decide ako na may talent naman ako sa computer. Why not? Nag-CD burn ako that time, 2004. Yan, 2004 hanggang 2010. So pumesto ako sa mga stall. Pumupa ako dyan. Meron akong computer, may mga CD akong blank CD. Tapos nag-MP3 download din ako. Okay din ang income. Kasi matagal din eh. 2004 hanggang 2010. Mahaba rin yun. Then that time, may nakilala akong alam niyo yung Ramcar? So yung Motolite. Meron kasi din battery group sa gawaan ng battery. Pero ang trabaho ko, technician. Ang maganda kasi may naging customer ako sa CD Bird na supervisor doon. So, nagkaroon ako ng backer. So, yun yung first time na naging employee ako. 2010, umalis na ako dun sa pagbibusiness ko na yun. Then, gusto kong i-pursue naman sana kasi yung tinapos ko So, why not, gamitin ko naman siya. Tumagal siya hanggang 2014. Pero bago matapos yun, napunta ako sa networking, 2012, in between. So, ibig sabihin, ginagawa ko siyang part-time. Para sa akin, sobrang thankful ako sa MLM. Multi-level. Kasi doon talaga nawala yung hiya ko. Kumbaga, kung ngayon meron pa rin akong hiya, kumbaga halos paubos na rin. Sobrang thankful ako. Kasi doon talaga lumakas yung loob ko. That time nga, yung mga rejections, parang na lang Nung una, parang mangyak-ngyak ako pag nire-reject ako. Pero ngayon, wala na sa akin, tinatawanan ko na lang yun. Ginawa ko na lang stepping stone siya lately. That was 2012 hanggang 2015. So, siguro ang tanong nyo, ba't ako nag-stop sa MLM? Dumating kasi sa point na alam niyo yung mga kamada, yung mga product, nasa Lazada, Shopee. Mas mura pa dun sa SRP. Grabe, no? Paano makakabawi yung bago kong mga dealer? So, wala Ang nangyari, tumigil na sila. Nauna silang iniwan ako. So, wala akong iniwan na downline na naging direct ko. So, baliktad pa, no? So, hindi. Kasi ganun Hanggang may nagtitiwala sa'yo, dapat mag-stay ka. Pero the fact na nawala na sila, kasi wala ka na rin motivation. Di ba? Pero, nag-push pa rin ako ng 1 taon pa Pinilit ko pa rin. Pero hindi na talaga kaya. Hanggang sa, alam nyo na, pag ang panggalaw na wala sa'yo, alam mo na susunod. Sobrang burnout ka na. Sobrang wala na So, yun. So, nag-decide ako na tumigil. Sad. Pero, I'm not blaming MLM. It's a very good industry. Kung nag-stop man ako, kasalanan ko yun. It's my fault. I'm accountable. Agree ako dyan. Kasi may mga tao, sasabihin nila, pangit, na-scam ako. When in fact, ikaw naman talaga yung nag-give up. Then, yun na yung nakita ko sa Coach Edward. Okay. 2014, yung sponsor more downlines. Okay.
Then, nakita ko yung way niya na attraction marketing. Saka sila Coach JB Veneracion that time. So, naano ko na pwede pala yun. Na i-attract mo lang yung tao. Then, magkarugtong na yan, affiliate marketing. Kaya lang, that time... Doon ka na na-introduce sa affiliate marketing. Okay. So, yung I love the idea ng affiliate marketing kasi ano siya, isipin mo, kahit wala kang sariling product, pwede kang kumita. Kahit nasa bahay ka lang. Literally. Kaya lang, I accept the fact na kailangan may skills ka to market. Kasi nakikita ko, ganun eh. Diba? Kailangan may presence ka sa social media. And I really admired them that time. Sabi ko, kaya ko rin yun eh. Kailangan ko lang malaman kung ano yung mga kailangan. Tama? Kaya lang, nung time na yun, di mo, down na down. So, kailangan ko ulit mag-start. Bumalik ako sa mga tech stuff, like computer repair, mga computer shop, PCnet. Hanggang sa makapag-acquire ako ng budget ulit. Then, dumating na yung 2018. Diyan naman ako napunta ngayon sa mga internet installation business. So, that time, mahina pa. Pero ito matindi. Nung pumasok ang pandemic, doon ako nag-boom. So, from 8 subscriber, 2020, nung pumutok ang pandemic, hanggang 2021, from 8 subscriber, umabot ako ng 68 subscriber. So yun, hanggang itong 2023, medyo humina kasi nga, alam mo naman ang negosyo natin, traditional pa rin yun, tama? Diba? Binabagsak nila yung presyo ng monthly. So medyo lumamlam siya. May mga price nawala. war, no? May mga nawala. May mga nawalang client. Although may mga nagstay. So, thankful ako kay Lord kasi may mga nagstay pa rin. So, sila yung mga inaalagaan ko pa rin until now. Then, hanggang sa nakita ko tong Clicknomics. Okay. Nice. So, yun. Sabi ko, kung ano yung mga kailangan i-work ko sa sarili, personal development, skills na kailangan matutunan. Kuha ko dyan. Binibigyan ko talaga ng time kahit puyat na. Just to, kasi learning is baliwala pag di mo na-apply, tama? True. Pag in-apply mo, doon pa lang malalaman na, effective pala. Kailangan ko lang mag-adjust, kailangan ko lang mag-improve. So, sobrang talaga. Sobrang thankful sa industry ng affiliate marketing. So, iba yung view. Sobrang, I really love lifestyle freedom in the future. So, yun talaga. Kumbaga yun yung parang nakikita mong end goal na mangyayari kapag naging... Lifestyle freedom. Yung kahit nasaan ka, kahit naka-laptop ka lang. Isipin mo yun, napakasarap ng feeling. Ayun. Okay. CV. Yan. Nasagot na nila lahat. Unang question pa lang yan, no? Yes. Ang dami na nating nakuha mga takeaways, mga based on the experience. Yeah. Alam naman nating makakatulong din sa mga audience natin here in our community. So, my question is, siyempre ginagawa niyo na siya. So, hindi naman natin maiwasan na may mga challenges tayong nadaanan during that time na nagsisimula tayo ng negosyo. In particular, siguro, dun sa business ng affiliate marketing ginagawa nyo. So, ano yung mga challenges na yun specific and ano yung dahilan bakit nyo siya na-overcome? And can you share some tips sa ating community kung paano nakatulong sa inyo? Paano nyo siya na-overcome? Si Jay mo na. Sige. So, challenges. Actually, hindi na bago sa atin. Yeah. As a affiliate marketers, di ba? True. So, nandun yung rejections. Unang-una talaga yun eh. Kapag nag-promote ka ng isang bagay, unang-una talaga rejections. Yes. So, how can you handle the rejections? So, unang-una emotion eh. So, you need to handle your emotion. You need to control. Kasi kapag hindi mo na-control yon, malaking impact sa'yo yun. Kumbaga, mawawalan ka ng gana. Kapag nawalan ka na ng gana, yun na. So, ma-burnout ka. So, you need to control first yourself. So, the emotion. And yun nga, the rejections first. And also, yung time. So, kapag gumising ka ng umaga, na wala kang checklist sa umaga, na gagawin mo, hindi mo talaga kayang gawin yun. Hindi mo matututukan kung ano yung gusto mong gawin sa umagang to. Di ba, Coach? Kasi naubos na yung halimbawa, pagising mo sa umaga, phone, browse ka ng browse, mauubos talaga yung oras mo dun. Di ba? So, time. For me, so you need to arrange your time and dapat may checklist ka na nagagawa mo sa umagang to. For example, today, kailangan ko mag-posting, mag-edit ng video, di ba? So, hindi ka pa sasagot muna ng inquiries mamayang gabi na kasi may trabaho ka, for example. So, it's okay. At least, nata-time management mo, yung gusto mong gawin.
sa ganitong industry. No? So, ayun. So, dalawa na. First ay rejections and also the time. So, at pangatlo, syempre, yung kagustuhan mo. Kung ano yung outcomes na na gusto mong mangyari sa'yo. Maging result mo. Kapag wala kang blueprint na pupuntahan mo, para ka lang namang, sanga, na tinapon ka dun sa dagat, tapos paalon-alon kung anong alon, di ba? Wala kang, kumbaga, wala kang patutunguhan. So, dapat, kumpleto yung tatlong yun na meron ka. So, for me, yun yung ginagawa ko, although they have very struggling moment, hindi natin alam may mga gulat effect nga na nangyayari sa buhay natin. Ay, grabe naman, parang ganun, di ba? So, kanya-kanyang, kanya-kanyang problem na pwede nating isolve sa pamamagitan kung anong meron tayo. Pero kung sa ganitong industry, I think yung tatlong yun, very powerful kapag nare-result mo during that time. No, yung rejections, your emotion, and time management, and also yung goal mo sa buhay. Kung ano yung gusto mong target sa buhay. Yun lang. For me, Coach, yun yung ginagawa ko at this time. Eh, maganda naman yung result. Thank you so much sa pag-share, no? Sige, tanungin naman natin si Coach Arnel. No? Yan, yes. Yes. Yan, sige. Arnel, ano yung mga challenges na-experience mo habang ginagawa mo yung negosyo? And paano mo siya na-overcome? Actually, dito sa ginagawa nating negosyo sa revenue sharing to affiliate marketing, tama? So, sa affiliate marketing, it may look na parang madali siya. Pero when you're in this kind of business, makikita mo, susubukin talaga yung karakter mo Ba't ko nasabi? Ang mga tao kasi sa online, skeptical yan. Bakit? Kaliwat kanan dahil nagpo-promote tama? Lalo sa Facebook ads, di ba mga coaches? Partner, di ba? Puro Facebook ads. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Sino ba talaga yung makakatulong sa akin? Kasi ako ganun Dahil ko nakikita. Sino ba talaga yung legit? Pag nagbayad ako, baka mamaya pag nagbayad ako, wala na. Iwan mo na ako. Yun naman talaga, di ba? Online marketing or affiliate marketing is all about positioning yourself as a coach or as a mentor na rin. So pag hindi ganun yung mindset mo dito, titigil ka rito. Lalo may mga setback na yan, normal yan. Any business naman, kahit hindi affiliate marketing, may setback Pero ito talaga, yung setback ko talaga, Facebook ads. Kasi hindi mo matatawag ang sarili mong affiliate marketer kung hindi ka rin nagpe-Facebook ads Kasi magkarugtong yan Kasi karugtong ng automation, na para kumita ka nasa bahay ka lang, dapat mayroong nagpapakita ng ng negosyo mo sa ibang tao na kahit tulog ka. So, yun ang beauty ng Facebook ads. Kaya lang ang struggle ko, hindi ako marunong mag-ads nung una. Alam niyo kung ano problema ko? Hindi ako marunong sa copywriting. Tapos kung ano-ano lang nilalagay ko dun sa ad copy ko, sa mga headline, ang resulta, laging rejected. Alam niyo yung mga spam, unrealistic outcome, medical claims, sensational language. You name it, naranasan ko lahat yan. Ito pa malupit. Yung ad account ko na-disable. Pero buti na lang, na-reinstate siya bago mag 1 month. So nakiusap lang ako kay Facebook. So siguro tanong nyo, ano sinabi mo? Maging honest ka lang na hindi mo alam yung platform. Sorry Meta, hindi ko talaga alam yung platform. I really don't know what I'm doing. Please enlighten me. Yun, nakawa sila sa akin. Thankful ako kay Lord kasi nakawa sila. Then na-reinstate. Ang tawag doon, strategy. Yes, strategy. Tama. Actually, instead na mawalan ako ng hope na Facebook ads pa lang, yari na ako. Paano ba ako magtutuloy sa affiliate marketing, di ba, coach? Di ba? Ang next target ko pa naman, mag-content creation na. Di ba, katulad na itong ganito, nag-uumpisa na tayo, tama? Very thankful sa mga coaches. Lalo na kay Coach Edward. So thank you Lord talaga, kasi hindi rin ako nag-give up. Saka, napakahalaga, malinaw dapat yung reason ba't mo ito ginagawa. Ako simple lang, ang reason ko lang talaga is makatulong talaga sa maraming tao, na ma-inspire sila, lalo yung mga deserving Kasi naniniwala ba kayo, hindi naman talaga lahat deserving tulungan Dapat yung mga tao lang willing din talagang kunin yung pangarap nila, yung seryoso talaga. Kasi sayang naman yung magiging effort ko sa'yo na tutulungan kita, ayaw mo naman palang tulungan yung sarili mo. Diba? Manda, tayo, win-win tayo pareho. Diba? Tutulungan kita, gagawin mo rin yung part mo, parehas tayong magiging successful. Di ba maganda yun?
Sobrang thank you. Congrats. Galing. Sige. So, dahil nandun no? Sabi niya, why, no? Ano yung motivation, siguro number one motivation na nagpupush sa'yo every time na merong mga gusto kong gawin at ipagpatuloy? Pwedeng malalim, pero ano yung reason why? Yung tinatawag na why? Ako kasi sobrang dami talaga eh. Pero ano talaga, mas ano pa rin, mas lumalabas pa rin yung urge talaga na na yung mag-coach ng tao na kahit kung ano man yung alam ko lang. Kasi ang problema sa atin, coach, di ba dapat magaling ka muna? Yun din yung akala ko nung una. Pero nung may mga na-inspire na ako na kahit hindi pa sila sumasali or nag-join, pwede pala kahit hindi ka pala magaling. Maging honest ka lang. Kung ano yung kaya mo, sabihin mo lang. Then, ito pinakamatinding tanong sa akin ng mga prospect. Sabi, Sir, kaya mo ba akong turuan mag-Facebook ads? Sa ngayon, hindi pa ako master ng Facebook ads. Pero lahat ng mga struggle, naranasan ko na dyan. Ito masasabi ko sa'yo. Kung sa pagpapa-approve lang ng mga ad copy, naranasan ko na yan. So, isa na ako sa tamang tao na malalapitan mo, na pwedeng makatulong sa'yo. Andiyan naman ng mga AI, pwede ka natulungan ng tamang prompts. At saka syempre, yung genuine urge mo na makatulong talaga na yung pera, susunod na lang yan eh. Pag talagang nakita ng tao na sincere ka na, ang galing niya, kahit baguhan lang siya. Syempre naman, yun nga yung ginagawa ko eh. Kaya nga ako nag-enroll sa mga courses. Kasi gusto ko, yung mga ideas dun sa mga wisdom, maibigay ko rin sa inyo. Sobrang gusto ko talagang tumulong. Thank you for sharing. Tanungin naman natin si Coach Jay, no? Ayun, sige. So, reason why, no? Ano yung number one motivation mo sa business natin na ginagawa mo? Ayun, so reason why. So for me, reason why ko, my family. Yun lang talaga. Kasi, although nasabi ko naman, nakinita ko yung first million ko. Okay. So, para sa iba, laki nun, di ba? Pero, makikita mo pala, yung million na yun ay napakaliit lang. Hindi kayang isustain kung yun lang talagang meron ka. So, ang reason why ko is my family kasi they have a lot of needs na kailangan kong i-provide sa kanila. So, ano yung, kumbaga, lalo na ngayon, meron akong baby. So, nandyan yung wife ko. And may mga brother ako na nakarelay din sa akin kasi hindi rin sila tapos. Ako lang talaga nakatapos. So, sorry kung hindi ko na-mention kanina. So, ako lang nakatapos sa amin as a working student. So, may family. Kasi, yun naman ang yaman natin kung ano meron tayo ngayon. Although they have a car, bahay, money saving, something like that. Pero yung pinaka meron ka talaga ay family. So, I'll do my best anything I can as long as kaya kong gawin yung isang bagay, lalo na sa pangarap ko sa buhay, kasama kong family ko. So yun, gusto kong iparanas din sa kanila kung ano yung magagandang bagay na nararanasan. So yun yung pinaka-deepest reason why ko. My family. So siguro kapag na-provide ko talaga lahat yun, para sa akin, enough yun. Yung walang katumbas na saya yun para sa akin. So at the same time, yung learnings na na-adapt ko, syempre may a-adapt ko sa kanila. Because sila yung reason why ko. So yun, coach, for me. So this is my reason why my family. Ganda, no? Ibig sabihin, no, parang kaya kayo hindi sumusuko dahil dun sa mga reason why na yon, no? Kasi sa panahon ngayon, ang daming pinagdadaan ng problema, ang daming mga kaliwat kalang bad news. Pero ayan, may mga tao na tulad ninyo na nagtatribe, no, talagang nagpupush, nagtuloy-tuloy kahit na ayun, yung mga challenges na yun. Kasi dahil dun sa reason why nyo, no? So ito, gusto ko lang din itanong sa inyo. At syempre, ginagawa nyo na yung affiliate marketing dito sa Clicknomics. Nagnenegosyo na kayo dito. Recently ba, ano ba yung parang achievements nyo or ano yung recent wins ninyo na masasabi nyong proud kayo? Ako sobrang proud kasi
After all mga struggles natin sa pag-FB ads, so finally, so na-achieve ko rin yung first first almost 4K na first Wow. commission, di ba? So nakaka-proud kasi yung alam mo yung may nagtiwala sa na actually siya, senior na siya. Pero I'm thankful na nagtiwala siya talaga sa akin kasi I myself hindi ko masasabing fully equipped na ako as a coach. Pero I'm willing to improve para lang matulungan ko talaga siya. Na rin dito, kumita rito, then ma-provide pa yung mga kailangan niya. Although alam kong senior age na, pero lang, dahan-dahan lang kasi hindi techie ginagabayan ko siya. Noong mga makaraan pa. Actually, hanggang kanina din naman, kinakamusta ko. Kumusta na po kayo? Napanood niyo na po ba yung Click University? Kung meron kayong di maintindihan, message lang po kayo. Wow, nice. So, ganun ako magano sa Kasi, nung wala pa nga, sipag ko na eh. What if nung meron pa, di ba? Yeah. So, yun. Yeah. Galing. Sobrang happy. Sobrang thankful. Especially kay Lord. Sobrang thankful. Yan, si Jay naman. Yung question, coach, ay Ano yung recent achievement mo or wins na proud ka? Parang masasabi mong proud ka dun. okay. So, proud. Siyempre, proud ako. Ngayon, coach. Bakit? Kasi kung bakit nandito ako ngayon, kasi they, awarded kami. So, yung big result na gusto naming makamit, nangyayari. Di ba, coach? So, ako, naging top 5 ako. So, thank you so much sa lahat ng coaches and also kay Coach Edward for giving me a chance na makuha yung ganong award. No? So, yun. Big result yun para sa akin. And, kung tatanungin ako kung ano pa yung dapat kong ma-achieve, di ba? So, gusto ko, hindi lang dito sa top 5, syempre. Gusto ko maging top 1. Yun. So, very, kumbaga, very, very possible yun. As long as kaya nating gawin. Di ba? At nakikita naman natin, nandun yung, kumbaga, nandun yung blueprint na ginawa ng company na to. Na ginawa ng Clicknomics. Kumbaga, susundan mo na lang. Kumbaga, sa luto, niluto na nila coach Di ba? Niluluto na yung masarap Ngayon, kakainin mo na lang. Pag kinain mo yun, yung pinaka-sustansya nun, yun yung result sa'yo. So, for me, yun. Ganda. So, yun ang pinaka-big results for me. So, ayun lang, coach. Yeah. Thank you for sharing, no? Ganda nun. Yung sabi niya na ingredients and tamang pagluluto. Sobrang agree ko doon sa mga... kung gusto mong maging magaling na chef, no? Hindi mo kailangan mag-experiment. You need to model kung sino yung pinakamagaling. Then, gawin mo yung ginagawa niya. So, that's the clue of success. Yes. And syempre, everyday ginagawa natin yung ating business. May mga productivity hacks ba kayo? In a daily basis, ano yung routine nyo everyday kapag gigising kayo? Or in a daily basis, paano nyo pinapatakbo yung business niya? May ma-share ba kayo sa ating community? Si Coach Nel muna. Yun, Meron actually. So, ang habits ko talaga is, huwag kalimutan lagi si Lord. So, pagising pa lang, siya na kagad dapat. Yeah. So, yun. Nagpapasalamat talaga ako. Then, nakikinig ako sa YouTube nung Daily Jesus Devotional. Naglalaan ako ng 30 minutes para kay Lord. Para pasalamatan siya. Then, meron kasi doon mga topic na kung tungkol saan yung video. Baba, yung parang naiinip ka na or gusto mo na mag-give up. So, imomotivate ka nung nung video na yun. Tapos sa dulo, meron siyang prayer. So, nakakatuwa, nakaka-inspire. Nice. So, Parang vitamins pala. Down ka. Talagang pag alam mong andyan si Lord sa'yo, hindi ka natatakot na saka hindi ka manghihina. Alam mong strong ka. Agree. So, thank you, Lord. Siyempre, ganun din. Siyempre, starting the day, siyempre, dapat, a night before pa lang, bago magkinabukasan, dapat nakahanda na yung gagawin ko sa notepad or yung parang sticky notes sa Windows 10, tama? Mga parts. So, hina-highlight ko na dun yung gagawin ko bukas. So, ang ginagawa ko, meron akong apps sa cellphone na naka-install. Gusto niyo i-share ko kung anong pangalan? Sige, sure. Alam niyo yung Pomodoro na app? Okay. So, ano yun So, mag-set ka ng activity na kaya mong tapusin ng 25 minutes. Okay. And after that, magpahinga ka ng 5 minutes. So, in that 25 minutes, dapat focusin mo. Huwag kang gagawa ng iba, huwag kang sasagot ng call. Talagang dapat,
ang focus mo matapos yung task na yun. Mm. Ngayon, tanong mo siguro, paano kung hindi mo matapos? Mm. Edi break ka pa rin, then ituloy mo another 25 minutes. Mm. Kung less than that, edi stop mo na. Yes. Ang importante, natapos mo yung dapat mong gawin for that day. So yun. Kasi nung wala ako nun, hindi ako makapokus eh. Mm. Tatawag sa negosyo ko, tatawag dito. Mm. Nagba-block time talaga ako for that 25 minutes. So sobrang helpful para maging productive ka. Yun. Okay, parang Ayun, maging effective na affiliate. Yan, may Okay. secret tayo na. Na-share ko pa yung secret ko. Oo. Okay, alam nyo na ha. Yung sekreto ni Arnel. Gagamit niya. Dinownloadan ni Jay. Sa'yo naman, Coach. Daily Ayan. For me, ako kasi medyo actually tawag nito, na stop ako, honestly. Kasi, umuwi kami ng province, tapos binagyo, tapos ang hina kasi ng signal ng province. So, hindi ko siya magawa. Gusto kong gawin kasi nandun. So, malaking impact yun sa atin, guys. Kung nasa affiliate marketing tayo, you need to make sure na meron kang strong na internet para magawa mo yung daily task na gusto mong gawin. So for my reason naman, reasonable naman yun kasi nga may mga other na medyo yung lugar na yun. Pero during that time, before that time na umuwi kami. So yung ginagawa ko daily, gaya ng sabi ko sa inyo, yung focus also. You need to create a checklist every day. So, pag gising mo sa umaga, ang ginagawa ko kasi gising sa umaga, jogging ako. So, dun sa pagja-jogging, nakaisip ako ng idea. Kasi parang malaking impact para pag nakakalog yung utak mo. Mag-jogging ka. Yes, totoo yun. So, tapos, may checklist ka. I-check mo yun, tapos na ako mag-jogging. So, next, mag-breakfast ako, ganito, ganun. At least, you have blueprint para sa sarili mo. Nai-improve kasi yung, unang-una, yung skills mo. Di ba? Tsaka yung mind mo, nagkakaroon ka ng focus na ito talaga yung daily routine mo. So, take note, kailangan dapat meron kayong checklist every day. So, pagdating sa nagnenegosyo, isama mo yun. For example, ganito, nasa affiliate marketing tayo. Di ba? So, meron kang kailangan gawin, mag-edit ka, mag-posting ka, di ba? May mga inquiries ka, dapat mata-time management mo. Kasi pag wala ka nun, hindi mo magagawa ng maayos yan. Kumbaga, buhol-buhol. Kumbaga siya. So, halimbawa, wala kang time dito sa pagsagot ng inquiries, pag-edit. Ngayon, gagawin mo siya ng sabay-sabay. Hindi mo matatapos yun. No. So, para sa akin, coach, ang ginagawa ko talaga, yung checklist. Very important. No. So, gaya naman ng sinabi ni Coach Nel, na paggising mo ng umaga, you need to pray. Totoo yun. Kasi yung lakas siya naman na nagbibigay. And also, yung needs mo. Di ba? Kung gusto mong magkaroon ka ng big result, dihingin mo sa kanya. Di ba? So, yun ang pinaka, first, manalangin ka, tapos gawin mo na yung daily task mo using your checklist. So, yun, coach. Nice. Yun. Thank you for sharing. Okay, so sobrang agree ako dun sa na dapat talaga morning pa lang alam mo na yung gagawin mo, no. Kasi parang yan pag may gusto kang puntahan, dapat clear na sa'yo kung ano yung gusto mong ano yung ruta, saan ka dadaan, ano yung shortcut, etc. Para mas maging madali yung pagpunta mo dun sa sa destination na yun, no. So ito naman gusto kong malaman na ito din lalo na sa mga nanonood na mga gustong magsimula sa affiliate marketing. Nung nagsimula kayo bilang isang affiliate marketing, parang ano ba yung parang na-realize nyo na sana or I wish na dapat nalaman ko na sana siya noon pa lang, parang ganun. Actually, di ba nakwento ko na kanina? Maaga ko siyang nakita eh. Pero, para sa akin kasi, I know my timing. Hindi ako papasok pag hindi ko siya gagawin. Kasi you should know your current situation prior to nung nakita mo siya. Dapat naintindihan mo kung ano mga kailangan. Kailangan ko ba mag-training dyan? Kailangan ko ba mag-enroll sa mga coaches para matuto ko dyan? Sa akin kasi matik yun that time. Financial. Kaya sabi ko, hanap muna ako ng way para makapag-gather ng funds. Then pag talagang ready na ako, ayoko kasi nung
idadahilan ko yung negosyo ko. Kaya hindi ko magawa yung Clicknomics. Para sa akin, ano ba talaga gusto mo? Mamimili ka kasi, tama. Actually nga ngayon, meron pa kasi akong IT freelancing services. Focusing sa mga computers. Mga pag-network sa mga MikroTik, yung mga ganyan, diskless network setup ng mga computer shop. Pero ngayon, medyo binitawan ko siya. Parang para mag-giveaway dito sa Clicknomics. Kasi malaki rin yung oras na kinukuha nun sa akin. And pag hindi ko yun medyo, hindi ko siya binitawan, yung Clicknomics ang isa-sacrifice ko. Okay. Para saan yung pledge ko last year na this is it, itutuloy ko na to, whatever it takes. Kung ano yung mga kailangan, kung mabagal man, okay lang. Importante may progress. Yun, malinaw sa akin yun. Kaya alam ko, I know my timing. And I know si Lord, mas alam niya kung ano yung timing. Kung magaling ka, parang pili mo, ang ganda ng plano mo. Pero si Lord pa rin ang mas nakakaalam kung kailan talaga yung para sa'yo. Basta don't stop hustling, don't stop learning, don't stop improving. Makikita naman ni Lord yan, then ibibigay niya yung mga tamang tao para sa'yo. So, I really believe na ganun. Ayos. Yeah. Sige, Nel. Thank you for sharing. Yan, si Coach naman, Coach G. Ayun, so the question dapat nalaman ko na to. Oo, di ba nag-affiliate marketing na kayo, nag-business na kayo, dami nyo ng experience. Pero may times ba na may na-realize kayo na sana dati nalaman ko na to? I wish na sana nung nag-start ako, nalaman ko na to or ginawa ko na to. Yun. Ang ganda ng question. Honestly, medyo mahirap. Oo, kasi marami yung dumating sa buhay natin. Especially ako. No? So, sana nalaman ko na itong ganitong bagay. No? So, para sa akin, kumbaga naliwanagan ako sa meron na nilalaman yung Clicknomics. So, para sa akin, dapat ginawa yung Clicknomics nung time na nung pares tayo naisip. Alam niyo yun, yung time na grabe yung ano ko. Grabe yung kumbaga hinahanap ko yung ganitong industry. Sana nalaman ko na to dati pa eh. Kasi nandito lahat, honestly, nandito lahat. So kung anong tawag nito, you have a panels kung paano mo i-drive yung lahat ng customers and your clients also papunta dun para ma-close deal. Nandito na lahat eh. So, saan mo hahanapin yun? Kasi kaya nga gaya sabi ko kanina, dapat dati pa nalaman ko na to. Dati pa, tsaka sinisisi ko rin si Coach Edward. Dapat Coach Edward, dati mo pa nilabas to. Di ba? Kasi dapat di sana bulto-bulto na kami ngayon. Yun, for me, yun. Kasi yung idea and business offer, talagang worth it. No? Although, kung merong package man yan, kung magkano man yan, worth it yun sa makukuha mo. Can you imagine na meron kang automated system that can give you a passive income kapag nalaman mo kung paano mo siya gawin. No? So, yun lang gagawin mo eh. Take action and also alamin mo kung paano mo siya i-drive. At the same time, sumasabay kasi siya kung ano yung trend ngayon. Di ba? So, gaya ng ginagawa namin ngayon. No? So, they do about podcast and also content creation, convert to sales. Ganun din, papunta yun eh. So, ito, napakaganda. So, kung ngayon nakikita mo to, so alamin mo na at hanapin mo ko. Diba sabay promote? Although, promise, Coach. Yes, so, yun ang dapat mong malaman din. At dapat malaman mo na ngayon. Yes. Agree. Thank you, Jay, for sharing, no? Yan. So, sobrang agree ko doon sa mga na-share nyo. Sa akin, walang ano eh. Hindi natin pwedeng sabihin na parang, sayang, dito pala yun. So, lagi nating tingnan lagi na yung perfect timing. Kaya kanina sabi ni Coach Nel na meron talagang right timing sa bawat bagay. But kung minsan parang sinisisi natin yung sarili natin, parang dapat pala ginawa ko na to before. No? Pero my personal experience, iba pa rin talaga yung right timing sa timing na gusto natin. Kapag si Lord nga yung nag-set nun. Sobrang sobrang gandang timing. And when it comes on timing, hindi lang dapat timing. Kailangan nagsiset din tayo ng goals and vision. Yung mission natin. So let's say sabihin natin 6 to 12 months from now,
ano ka na? And how about 3 to 5 years from now? My first question is, in the next 12 months, ano na yung achievement na gusto mong makuha? And after 3 to 5 years, ano na yung nakikita mo na na-achieve mo by doing itong business natin here in Clicknomics? So, unahin natin si Coach Nelly. Actually, sobrang exciting ng question. Oo, kasi Kasi kung wala, totoo kasi yun, I believe Coach Jen, no? Pag wala ka kasing nakikita rito, hindi ka magtutuloy eh. yes. Tama mali. Pag wala kang nakikita, hindi ka gagalaw. I think yun din yung mga reasons kung bakit may mga nag-i-stop, may mga nawawala ng gana, nagde-demotivate, or nabe-burn out kahit wala namang ginagawa. Ano yun? Di ba? Parang nakakaano naman. Di ba, yun ang point ko. So para sa akin, 6 to 12 months from now, or 6 months to 1 year, I think marami na akong mga contents na nagawa, na maraming views, maraming na-inspire. Then I think marami na rin akong mga affiliates. Nice. Na alam kong talagang inspired na gawin din yung business at gusto rin talagang mag-serve Yeah. to people. Kasi I believe ang negosyo talaga natin is serving people eh. Believe it or not, or ano man, it's about serving people. Correct, Pag hindi correct. nakikita ng tao na kaya mo siyang i-serve, he or she will not join you. Yes. Sad truth, pero yun talaga yung reality. So, kaya ako, I think, nagko-contact na rin ako ng sarili kong webinar, kamukha ni Coach Jay. Idol ko yun sa webinar, na Coach Angela. So, I'm seeing myself, I'm destined for this, sabi nga ni Coach Angela. Ganda. Dun sa comment sa akin. I love that idea na maging coach. And hindi ako hihindi. Lalo pag may gusto talagang magpa-coach or magpa-mentor. Di ba? Kiniklaim ko na mangyayari talaga sa akin yun. So, about the income naman, siguro pinakamahina, kalahating million, up to 1.2 M for in the span of 6 months hanggang 1 year. Kasi kung hindi ganun ang nakikita mo, paano ka gagalaw ng malaki dito? Di ba? Pag malaki nakikita, malaki din ang aksyon. Na kahit wala pa, parang nangyayari na sa isip mo. Na-excite ako, gusto ko nang gawin yan. Kailan ba mangyayari sa akin yan? Bring it on. Lahat ng mga kailangan gagawin ko para mangyari sa akin yan. Yung ganun dapat ang attitude natin. Whatever it takes, di ba? Dapat strong. Galing. Ayos. Coach Jay naman, yan. Ayun, so napakaganda ng sinabi mo, Coach Neil. Napakaganda. I 100% agree doon. No? So, add ko na lang siguro, for me, di ba nang binanggit ko yung checklist, Coach? So, as a blueprint, dapat merong kang finish line. Di ba, Coach? Kung ano ka na. Gaya ng question nyo po ay 1 year from now. No? Kung ano na ako, ano na kami. So, dapat nandun yung nakalagay sa checklist mo. Tapos, lagi nakikita mo dapat yan. For example, ako, isa sa mga kasama na nila coach, katulad ng, isa sa mga gusto ko din talaga, paulit-ulit yung sinasabi pag tinatanong ako ni Coach Van, nung gusto ko, so coach, syempre, gusto kong maging coach to encourage everyone gawin nyo yung ganitong bagay to become a successful. No? So, yun ang gusto kong mangyari for me. So, nakikita ko din yung sarili ko na nagtuturo na rin ako, gumagawa na rin ako ng podcast katulad nito. No? Na lahat na nakakausap ko, successful na rin. Katulad ko, na tinulungan ko because of mentoring. Galing din sa mentor ko, katulad ng mga coaches na katulad nila. So, pero dapat mangyayari sa iyo yon or sa akin kung meron akong finish line dun sa blueprint na meron ako. So, kailangan ko everyday nakikita yon. So, para sa akin, malaking impact yon as motivational na kiniklaim mo na yung isang bagay, nakikita mo na kahit hindi pa nangyayari sa'yo. So, for me, Coach, yon ang pinaka-finish line ko as a successful coach. And kinakausap ko na rin yung mga successful na mga downlines ko. Yan. Yan. Thank you so much, Coach Jay. Nakaka-inspire yun, no? Yung mga na-share nyo. Siguro, last thought, Coach, no? Pwede natin tanungin. Meron ba kayong gustong i-share na thoughts or a message, especially sa mga aspiring business owner, mga aspiring affiliates natin na gustong mag-join dito sa ating community? Yan. Na para ma-inspire, ma-encourage natin sila na gawin din yung business na ginagawa natin. Sa mga aspiring entrepreneurs at sa mga business owners na alam ko kasi
marami rin kasi naghahangad ng mga automation, na mas ma-level up yung marketing game nila sa ginagawa nilang business. Para sa akin, ang Clicknomics hindi lang siya basta affiliate marketing. Tuturuan ka rin dito kung paano mag-level up sa marketing game mo. So yun yung talaga yung pinaka-priceless sa akin dito. Kumbaga, bonus na lang yung meron din silang sariling mga offers na pwede mong i-promote. Pero ang pinaka-bottom line kasi talaga dito is yung marketing game mo ba is nagle-level up ka ba? Or stagnant ka lang dyan? Yung skills mo ba ngayon, yan pa rin? Or nadadagdagan siya or mas dumadami pa yung alam mo? Kasi sa ngayon kasi, pag tumigil kang matuto, lalo sa marketing, lagi nagbabago ang algorithm ni Facebook. Ang marketing talaga, pag ano ka rito, pag naging kampante ka, maiiwanan ka rin eh. So dapat, level up always your game. Lagi kang, everyday, may bagong learning, may bagong addition sa ano mo, sa marketing arsenal ninyo, kung ano man yan. Basta mag-i-improve ang result ng negosyo, I think, affiliate marketing, isa rin yan sa mga magtuturo sa'yo kung paano i-level up yung negosyo mo, especially sa online. Napakahalaga ngayon. Dapat, yung online presence ng negosyo mo, dapat alam mo kung paano siya i-promote, especially sa Facebook ads. Sobrang, ano talaga, yung playing field, iba. Pag marunong ka ng Facebook ads, hindi ka mag-aalala na wala akong customer this month, wala kami masyadong inquiry, hindi ganun. Isipin mo, ang dami palang customer, hindi ko lang matap. Para sa akin, affiliate marketing, the best na ano to, na industry, especially kung gusto mo talaga lifestyle freedom, saka time freedom. Yun. Nagkano mo na lang. Ayun, so, for me naman, for everyone, especially dun sa mga, sa mga ka-Clicknomics natin, no? So, this is my advice for all of you na nandito na. So, you're so lucky. But, paano mo makukuha, magkakaroon ka ng result? So, gaya ng mga na-topic namin today. So, you need to apply it, no? And, pangit kasi sa part na as affiliate marketer na jumper ka. Alam mo yun? Nandito ka na eh. Hindi ka pa nga nagkakaroon ng result, tumalon ka na. Paano ka magkakaroon ng result, di ba, coach? So for me, ganun, you need to stick what the decision that already in-implement mo sa sarili mo. So you need to stick that one. Kasi, kumbaga, hindi mo natatapos yung isang bagay. Kapag tumalong ka sa isang bagay, natural, hindi mo mawawalan ka ng result. Hindi talaga magkakaroon ng result. So, for me, yon sa lahat ng Clicknomics partners namin. So, they have a lot of struggles naman. You need to take it. No? And gawin yung foundation. At the same time, they have a lot of coaches naman to ask and to give help to all of you. And, especially kahit kami. So, hingi pa rin kami ng advice from the coaches. So, huwag kayong mahiya. So, ganun lang naman ang ma-advise ko sa inyo. Tapos, gawin nyo yung mga bagay na kung may mas maganda pa dun sa tinapik namin na makapagbibigay ng magandang result sa inyo, do it. Kasi, kumbaga, pagdating sa battle, tayo pa rin din naman eh. Ako pa rin ang gagawa ng sa akin. Kayo din ang gagawa ng sa inyo. Ang advantage, nakikita nyo na lang kung ano yung magagandang bagay na nagawa niya at nagkaroon ng result sa kanya. So, yun yung gamitin nyo. Diba? Hindi ka nagsesemplang dun sa bagay na yan. So, yun yung advice ko sa mga affiliate. And sa lahat naman ng hindi pa kasali dito sa community namin. So, siguro nakikita nyo na yung Clicknomics, no? So, ang ano lang naman dito kung may business ka, wala naman, it doesn't matter. You have a work, it doesn't matter. You know, this is a side hustle na for sure, kapag ginuha mo to or pumasok ka dito, you have a income. So, yun naman ang magkakaroon ng 100% na doon. Hindi yun promises, kundi result talaga para sa iyo. So, I will encourage everyone, no, na sa mga naghahanap ng side hustle. So, it doesn't matter may work or wala. This is for you. So, sabayan nyo kami and we will share namin yung mga knowledge namin and abangan nyo rin kami especially. Ayan. Thank you so much po. Hindi mo na, coach? Ayan, sige, alright. So, grabe. Dami nating natutunan kila Arnel and Jay, no? And I believe na yung mga nanonood ngayon, iba sa inyo is nakaka-relate doon sa mga story nila na I hope na may inspire kayo
na talagang magpatuloy because sila nga 'di ba, ang daming struggle pero nagtuloy-tuloy. And ngayon nagkakaroon na ng resulta. So, ayun, I'm very excited na maging part kayo ng community namin and see you sa community. See you!